Siguradong malulula kayo mga sangkay kapag nakita nyo itong pera na to. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At eto na nga mga sangkay, lumabas po ngayon yung sandamakmak na pera. Na sigurado kapag nakita nyo to, talagang mapapailing kayo. Pag-usapan po natin ito. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin at mga komentaryo sa mga issues ng ating bansa. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, talagang malulula kayo mga sangkay dito sa ating pag-uusapan ngayon. Kasi, lumabas na nga po itong proposed national budget sa 2027. Nananatiling Department of Education DepEd ang pinakamalaking alokasyon sa 2027 National Expenditure Program sa halagang 976 billion na tumataginting. Grabe, no? Laking pera. Oh my goodness. Opisyal nang na-turn over ng Department of Budget and Management or DBM sa House of Representatives ang 7.2 trillion proposed 2027 national budget. So ito yung propose 7.2 trillion worth 2027. So ganun kataas mga sangkay. Kung makikita po ninyo, dito tayo muna sa pinakababa. Sa Judiciary, 86.3 billion. Higher Education, 176.5 billion. Sa DSWD, 241.6 billion. Agriculture, 261.7 billion. For me, dapat ito pong agriculture, tinututukan talaga to eh. Transportation, DOTR, PNR, LRTEA, 302.2 billion. Defense, 328.8 billion. DILG, 332.5 billion. Taas. Health, 353.8 billion. DPWH or Public Works, 644 billion na tumataginting. Siyempre, ang pinakamataas ay ang DepEd, 976 billion. Kung titingnan nyo to mga sangkay, sobrang laki nito na pera. At ang proposed budget ay nasa 7 trillion. Ayan, 7.2 trillion. Ngayon, mga sangkay, sa napakalaking pera na to, nakakasiguro ba tayo na mapupunta to sa maayos? Diba? Di tayo sigurado dyan. Kasi kahit anong gawing higpit ng ating Pangulo, may makakalusot pa rin po dyan. Ngayon, mga sangkay, dito papasok yung kahalagahan ng blockchain. Kung maba-blockchain lang po sana ito, ito po yung blockchain mga sangkay, ito po yung batas, no? Na ngayon ay tinatrabaho, pero pinapabagal ng maraming mga politiko. Pinapabagal nila. Biruin nyo, matatapos na lamang po itong taon. Yung batas na yun, ang tawag sa batas na yun ay Kadena Act. Hindi pa rin po na ipapasa. Bakit? Anong meron? Bakit hindi po mapasa-pasa yun? Dahil ba kapag na-blockchain na ito, kapag nakadena na ito, talagang wala na makakalusot?
Mahihirapan na sila makapangurap, kaya pinapabagal nila yung proseso. Kasi para po sa inyong kaalaman, guys, kung mabablockchain sana itong pera, hindi tayo mag-aalala eh. Hindi tayo mag-aalala. Bakit? Kasi nga po, lahat ng pera, mula po dito, basic education, public work, health, DILG, defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education, judiciary. Guys, hindi tayo magwo-worry kasi nga po, lahat ng pera kapag ka nakakadena na, kung maipapasa na po yung batas na yon, mabablockchain na po ang lahat na ito. Ibig sabihin, lahat ng pera na yan, kung ano ang galaw ng pera, makikita po sa blockchain. Sobrang lupit nun, guys. Halimbawa, let's say, ito, basic education. Ito muna tayo, dito tayo sa DepEd. Halimbawa, kung nakakadena o naka-blockchain na po ito lahat, mga sangkay, halimbawa na lang natin, ito muna, basic education, kung naka-blockchain na to, yung tipong madideklara talaga na ito na, naka-blockchain na lahat ng pera. Guys, mula 976 billion, siyempre, bababa po yan. Papunta po yan sa mga opisina nila. Lahat ng galaw ng pera na to, kitang-kita. Doon, mga sangkay, sa blockchain. Kung anong ginastusan nila, makikita po, hindi lang ng mga politiko, kundi tayo mismo mga Pilipino makakakita. Kung halimbawa, para sa project to, magpapagawa ng mga classroom. Halagang 5 billion sa isang region ng Pilipinas magpapagawa ng mga classroom o mga eskwelahan. Eh ngayon, kung magkano yung pera na nilabas doon, makikita talaga doon. Tapos, ang pinakamatindi pa dito, yung mga bibilhing material, makikita din po doon. Magkano yung biniling materials. Kasi kapag hindi mo nilagay doon yung record, masisilip. Madali kang mahanap. Sinong gumastos na ito? Bakit walang record ng Masisilip doon. Kasi lahat kailangan Halimbawa, nagnakaw ka. Kinunan mo ng 5 million. Ngayon, naisip mo na nung nagnakaw ka, naisip mo, baka masilip ako. Binalik mo. Kitang-kita pa rin po yun sa blockchain. Ganun kaganda po yun. Kaya dapat ito talagang national budget po natin. Ma-blockchain na po ito. Ako, mga sangkay, sawang-sawa na po ako sa mga paandar ng mga politiko. No? Sawang-sawa. Ako, nakita nyo naman ako mga sangkay. Neutral po tayo, hindi po tayo yung tipong porket pro-government, hindi na po pwedeng magsalita. Ako, mga sangkay, nagsasalita po talaga ako kasi hindi naman po ako bayad. Hindi naman po ako, wala naman po tali sa aking likuran, mga sangkay. Every time nagagawa po tayo ng vlog. Pero suportado po natin ang gusto ni PBBM mangyari. Ito, mga sangkay, sinusuportahan po ito ni PBBM na blockchain. Kaya nga lang, ang problema, mga sangkay, yung Kongreso. Hanggang ngayon, wala pa rin pong update. Kamusta na yung blockchain? Yung Kadena Act. Kamusta na po yun? Kasi, sa laki ng pera na to, guys, alam niyo yung mga politiko, sigurado para po yung mga asong uhaw na uhaw sa pagkain. Siguro, makita nila to para silang, wow! Money! Uulan na naman ng pera. 'Di ba? Pero kung mabablockchain na to, wala na. Mga sangkay, di na po sila makakapangurap. Kasi pag nangurap sila, kitang-kita. Kapag nagnakaw sila, kitang-kita. Para po silang nilaglag nila yung sarili nila. At bukod doon, tayo mismo makakakita. Ikaw, ako, lahat makakakita. Kasi yung blockchain, meron po yan parang website po ata yung mga sangkay. I don't know. Kasi ginagamit po yan ng maraming mga sikat na mga kumpanya. Actually, mga companies ang gumagamit yan kasi for transparency. Kitang-kita kasi doon.
Lahat ng pera, lahat ng galaw ng pera, kitang-kita doon. Madaling masilip kung sino yung mga kawatan. Kaya kapag naka-blockchain na to, hindi na dapat sila o mahihirapan na po silang makapangurap. Kasi, pag nangurap ka, Diyos mio, yari ka. Ang daling hanapin. Madali kang makukulong kapag ka ganun. May ebidensya agad. Di ba? Yan lang, nakakalula lang. So, I'm calling, no? Mga kongresista natin, bilisan nyo na yung pagpasa sa Kadena Act. Nang sa ganun, hindi na magduda ang taong bayan every time na may lalabas sa ganitong pera. Kita nyo, yung taong bayan nagdududa? Kita nyo, ilang percent kaya dyan ang mananakaw? You see, people are, may duda na yung mga tao eh. Nakanganga na naman, sabi ni Alan, nakanganga na ang mga congressman, titiba na naman sila. Di ba? 5% project, 95% maleta. You see? Kita nyo mga sangkay kung paano pinagtatawanan at paano nagagalit ang taong bayan. Ayun o. Diyos me, marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.